Sa ikalawang pagtatanghal ng Saksi Special Series ng Dalawang Mukha, sundan po natin ang buhay ng dalawang pamilya na kapwa nakakatanggap ng tulong na pera sa Pantawid Pamilya Program ng gobyerno. Isa po sa kanila, guminhawa raw ang buhay. Pero ang isa, patuloy na nagugutom. Alamin po natin ang kanilang kwento sa ating Saksi Special Report. Sa loob ng 3 taon mula na maupo si Pangulo Aquino, parehong nakatanggap ang pamilya Capiroso at pamilya Herones nang aabot sa tig 1,600 piso kada 2 buwan mula sa Conditional Cash Transfer o CCT program ng DSWD. Pero ang kanilang pamumuhay, tila langit at lupa ang agwat. Bagay na masasalamin sa mga nakahain sa kanilang hapag. Yung akaling pabagoyin ito, bigla ng asin. Okay na yun. Kulang po yung binibigay sa amin ng CCT. Hindi po sapat sa aming pamilya. Malaking bagay kung naisasagutan ko man ho yung pambaon, nadagdag na kaunting cake, nagyon, nakakawili ice cream. Para mapababa ang bilang na mahihirap sa bansa, ang nakitang solusyon ng gobyerno, CCT, o pagbibigay ng cash grant sa mahihirap na pamilya sa loob ng 5 taon. We are incentivizing the parents for them to continuously send their children to school kahit na malayo ang paaralan. We incentivize them for seeking health services from the health centers kahit na limitado ang access nila doon. Ayon sa DSWD, aabot na raw sa 4 na milyon ang nakikinabang sa programa. Halos dikit na sa bilang na target nilang matulungan pagsapit ng 2016. Pero kung susuriin ang tala ng National Statistical Coordination Board, ang antas ng kahirapan noong nakaraang taon, halos hindi nagbago kumpara noong 2006 at 2009. Kaya para sa ilang grupo, pansamantalang solusyon lang ang CCT para maitawid ang mga pamilya mula sa kahirapan. Dapat daw pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pababain ng presyo ng mga pangunahing bilihin, gayon din ang mga programa sa agrikultura at paglikha ng trabaho. Para saan pa raw at fastest growing economy in Asia ang Pilipinas, kung mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho. Dahil sa walang trabaho, tapos napakababa ng sahod at napakalaki ng bilang ng mahirap, yung ganong kalagayan, yung pagkain ang una ngayong nagiging biktima ng budget. Kaya naman layon din daw ng Pantawid Pamilya na mapaunlad ang kabuhayan na mag-anak sa pamamagitan ng livelihood at micro-enterprise. Dito, nakinabang din ang pamilya Capiroso na napalago na raw ang negosyong patahian. That's why we are giving this kind of support kasi gusto natin silang tulungan na habang sila ay nagpupursige na itaguyod yung pangailangan ng kanilang mga pamilya. Mas marami pong mahihirap. Kung ako'y mahirap po, mas marami pa po. Tulungan sila. Wag nilang itigil tong programang ito. Higit pa sa CCT, marami pa raw dapat gawin ng gobyerno. We have to continue improving rural infrastructure, farm-to-market roads, irrigation systems, post-harvest facilities. We need it for the next 10 years of emphasis on the rural roads na hindi natin ginawa over the last 30 years, no? Dati nang sinabi ng pamahalaan na tinutugunan na yan ng gobyerno. Pero ang pagpuksa sa kahirapan, hindi lang daw dapat iasa dito. It really requires a concerted effort, convergent, concerted efforts from among all government agencies, not just CCT. Isang pamilyang patuloy na nagugutom. Isang pamilyang unti-unting nabubusog. Parehong mukha ng kahirapan, pero magkaiba ang pinatutunguhan. Saan nga ba papunta ang tuwid na daan? Sana lang wala ng Pilipinong mapag-iwanan. Dapat yung ekonomiya ang ating itaguyod, makalikha siya ng mga disenteng trabaho na magbibigay ng disenteng sahod, na siyang magbibigay sa atin ng disenteng pamumuhay. Para sa Saksi, Sharian Torres nag-uulat.